video, another new loan app or bagong palit na loan app ang isi-share ko sa inyo sa video na ito, which is itong si Mada Cash Compare. So siguro some of you familiar na kayo dito kasi alam nyo, nagkalat ang ads nito sa IG at saka sa Facebook feed po natin. Yes, nagbibigay po siya ng instant loan app po sa atin. Yes, na-approve po tayo dito nang kahit wala tayong pinaprovide po ng income proof. Napakadaling mag-apply. Alam niyo naman, kapag mga mabilisang pera, expect nyo rin din po na may kapalit po yan. Pero syempre, i-share ko yan sa inyo. Kaya lang may na-discover ako kasi baka ma-encounter nyo rin siya, and alam ko po some of you is baka aware na rin kayo dito na itong si Mada Cash Compare po pala na mada-download po natin sa App Store or sa iOS ay siya din pong si Mada Loan App. Familiar ba kayo doon? Well, anyway, si Mada Loan App po, sa under po siya kay iFund Lending po na legit po na naka-register sa SEC website under sa list of recorded online lending platform. So again, I found out po na sila po ay iisa. Yes, malalaman nyo rin yan later on kung bakit kinasabi na sila ay iisa. Well, anyways guys, since nagbago siya ng pangalan dito sa App Store, ano yung purpose niya, no? Kasi alam nyo, itong si Mada Loan po kasi downloadable po ito sa Google Play Store at saka sa V App Store. Well, ngayon po kasi ito si Mada Loan po is in and out po siya sa Google Play Store. Lulubog lilitaw to siya pero doon ko po siya na-download. Dalawang best ko na po na feature ito, and then ito na yung pangatlo, which is I found out po na nandito pala siya sa App Store at nagpalit po siya ng pangalan. So bago siya, of course, kasi bago yung logo, bago yung pangalan, pero hindi talaga siya bago na. I-update na lang natin. So again, what to expect kay Mada Loan App sa katauhan po ni Mada Cash Compare? Well, nag-a-approve po siya ng instant loan offer po sa atin ng kahit wala naman tayong kahirap-hirap, kailangan natin mag-comply, mag-apply ng loan application process. Then yun, ma-o-operan tayo, and yun, makakautang din tayo agad-agad. Pero syempre, kailangan muna nating alamin kung gusto ba nating mangutang sa kanya. Well, before I start, disclaimer lang po muna, no, I'm not a financial and loan expert, and this video is not sponsored po. Gusto ko lang po siyang i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito, kundi para mabigyan ko kayo ng awareness before trying this loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing. Sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mong itong mga videos, you can consider subscribing at click yung bell button para lahat ng videos kayo supplited and notified kayo. Pagdadiretso na po tayo, no? Itong si Mada Cash Compare po. Actually guys, hindi talaga siya loan app po dito na masasabi natin. Talaga, loan calculator siya. Pero alam nyo, ang dami mga loan calculator app po. Talaga naman na hindi pala sila original loan calculator. So, parang excuse lang nila yon. Pero talaga namang loan app po talaga siya. So, in-install ko po siya. Nadadagad-agad po, no? Dito po sa pinaka-dashboard po niya, nakalagay po dito, nagpapautang daw po siya from 2,000 pesos up to 50,000 pesos. So, naka-bracket siya, no? Naka-range siya. So, hindi natin alam kung magkano po yung i-approve sa atin. Subject for evaluation po tayo, lalo kapag beginner po tayo dito. Well, hindi ko na rin ulit papatagalin at ayoko mag-rely dito sa kanyang loan details kasi malalaman natin yan kapag nag-apply po tayo dito. But guys, one thing is for sure, loan app siya, diba? Anyways, no, i-click natin tong apply for a loan, and then dito po, we need to enter our mobile phone number, and then after po nyan, i-click natin yung get para mapadalhan po tayo ng verification code. And look at that guys, no, ang nagpadala sa atin is si Mada Loan. O, diba? Confirm na talagang siya at si Mada Loan App ay iisa. And then, well, anyways, wala naman tayong magagawa kundi enter lang din naman natin yan. And after po nito is the basic information na that we need to fill up po. Tsagain po natin tong i-fill up kasi mabilis lang naman to. It talks about our email address, marital status, number of children, educational background, current address, monthly salary, industry. Well, don't worry, under ng industry, meron diyang housewife, unemployed, business owner, freelancer, of course, may mga employed individuals yan. So, kahit ano namang pong piliin natin, kahit nga po tayo ay housewife or unemployed po kailan pa na naman natin i-provide ang ating work information here. Kaya after po nitong ma-fill upan lahat, so move on tayo sa next step, which is the contact information. Kailangan po natin mag-provide ng tatlong contact or emergency contacts po. Anyways po, no, dito sa baba guys, nakakaloka naman kasi requirement siya. Mandatory siya and required talaga siya to have the FB username. Hindi ko siya pinilapan, of course, bakit ko naman ibibigay yung aking username? Kasi pwede naman ilagay lang natin NA or none. Kasi yun lang din naman yung nilagay ko. And then after po nito, move on
agad tayo sa next step. Which is, nangangailangan sila ng ating ID information. Well, for you to have an idea po, ito po yung mga IDs po na nire-require po nila, no? So, pipili lang po tayo ng isa po dyan. And then, pipicturean din po natin yan. And then, kapag napicturean po natin yan, mag-auto capture po yung ating ID number at ating full name, including also our gender and our birthday. So, i-check na lang po natin yan kung yan po ay tama. And then, next po nito is the withdrawal information, which is we need to choose. Kasi if ever willing po tayo na mangutang dito po siya isi-send or i-withdraw. Ang pinili ko po is si Gcash lang po para mabilis ko siyang manotice. Well, after po nito, kina-calculate na po nila yung loan offer po nila sa akin. At may instant loan offer nga po tayo worth 3,000 pesos. And not bad, no? For a first timer. Pero nakakalungkot dahil 7 days to pay siya, dahil may second installment term siya dito, pero na-waive naman kapag talagang on time tayo magbayad dito. Pero wala na talaga yan. One time payment lang talaga to. 7 days to pay lang talaga siya. At ang babayaran ko po sa loan amount na 3,000 na offer po nila sa akin, ang babayaran ko po is 3,210 pesos. So lumalabas yun na nasa 7% of my loan amount. Yun yung pinaka-interest rates nila. Kaya lang guys, dito sa baba, hindi ko pala siya buong matatanggap. Ang amount doon na ma-receive ko na lang po sa 3,000 na loan amount po is 2,020 pesos. Ang laki naman nun. Ito daw po yung reason. Meron daw po akong service fee, 600 pesos, management fee, 300 pesos, and transfer fee worth 80 pesos. So kung ito total po natin lahat yan, lumalabas na sa 980 pesos yan. Well, umaabot siya na nasa 32.67% ha. Ang laki nun. Plus the interest rate kanina na 7% of my loan amount kasi hindi nga po saktong 3,000 yung ibabalik ko. So all in all, ang pinaka-effective interest rate na po ito, no? Nasa 39.67% for 7 days to pay. Grabe, ang laki, ang taas ng 7 days, hindi buong matatanggap. It's a very big no sa akin to. Grabe, madalon up po talagang atake niya. Ganito si madalon up pa din na natry ko last time. Kaya hindi ko siya niloan nun eh. Kaya kayo pag-isipan niyo mabuti kung gusto niyo pong mangutang dito kay Mada Cash Compare na siya ding si Mada Loan Up. Well, ito na nga, ano, very quick lang ito. So, binisita ko itong si Mada Loan Up po, no. Sa V-App Store ko po siya nakita kasi wala siya ngayon sa Google Play Store. In-and-out ko siya doon. So, in-install ko siya ulit. At tiningnan ko yung aking account kung lalabas ba. Dahil nga po, nag-apply ako, di ba, kay Mada Cash Compare. So, titingnan ko, the same contact number po yung i-register ko dito sa Mada Loan Up mismo, ha. So, para makita ko lang po kung talagang madedetect niya yung account ko sa Mada Cash Compare. So, inopen ko siya, in-enter ko yung aking mobile phone number, and then after ko pong ma-enter yung aking mobile phone number, guys, nag-credit limit evaluation na po siya. So, agad-agad po yun, ano, hindi na tayo dumaan sa application process kasi po, na-detect niya na yung aking account sa Mada Cash Compare. Kung makikita niyo po dito, guys, same lang po silang dalawa ng offer po sa akin. At yes, confirm po, na-detect niya po yung aking account, yung aking application sa Mada Cash Compare. Kung makikita niyo yung loan offer niya or loan details niya po sa akin, ano. So, ayan po yung loan details na offer po sa akin ni Mada Cash Compare. Anito naman po yung loan details or loan offer po na offer po sa akin ni Mada Loan Up mismo. So, again, si Mada Cash Compare at si Mada Loan Up ay iisa. Well, again, sabi ko nga sa inyo, dahil itry ko naman na siya 2 beses na, no. Pangatlo na ito ngayon. So, at least, nabigyan ko kayo ng linaw dito, no. Yes, iisa lang po sila. Kahit sino po dyan ang pwede nyong applyan. Well, yes, nakakautang. Dami naman nakakautang po nito eh. Pero, again, pag-isipan mabuti. Kasi wala naman pong magagawa. Gusto niyo siyang utangan kasi kayo naman yung nangangailangan, hindi naman ako. At least, na-share ko siya sa inyo. Nabigyan ko kayo ng heads up and pag-isipan mabuti. Well, anyways po, sa mga nakapag-try na po dito kay Mada Cash Compare Loan Up tsaka kay Mada Loan Up, you can comment down below para aware din po yung mga natin viewers. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng video ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!